Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa kahinaan at kalakasan? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Pero paano kung ang sakit na yon ang siya ring magiging sandata mo para bawiin ang lahat ng bagay na pilit na inagaw sa'yo? Binasag lamang ng ugong ng makina ang nakabibinging katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan. Walang sino man ang nagsasalita sa pagitan nina Alonsina at Datu habang tinatahak nila ang daan pauwi mula sa korte. Pauwi sa Villa Espejismo, isang pangalan na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng isang pangarap. Ngunit ngayon ay parang isang gintong hawla na malapit na niyang lisanin. Mahigpit ang hawak ni Alonsina sa kanyang bag kung saan nakatago ang mga papel ng kanilang diborsyo. Malamig, manipis, ngunit napakabigat. Simbolo ng pagtatapos ng 5 taon ng pagsasama, 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng pag-asa na sana'y isang araw, makikita rin ni Datu ang kanyang halaga. Ngunit ang pag-asang iyon ay matagal nang namatay. Sa wakas, bulong ni Datu, sapat lang ang lakas para marinig niya. May ngisi sa kanyang mga labi na hindi man lang niya sinubukang itago. Malaya na rin ako. Hindi lumingon si Alonsina. Nanatili ang kanyang tingin sa labas ng bintana, sa mga puno, at gusaling mabilis na lumilipas na para bang hindi niya narinig ang talim sa boses ng lalaking minsan niyang pinangakuang mamahalin habang buhay. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit sa loob ng maraming taon, natutunan na niyang itago ang sakit sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng Villa Espejismo, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Huling araw na niya rito. Huling beses na makikita niya ang hardin na siya mismo ang nag-alaga. Huling beses na. Pagpasok pa lang nila sa malawak na pinto, naroon na si Doña Jacinta de Villa. Nakatayo ito sa gitna ng hagdanan, nakakrus ang mga braso sa dibdib at may mapanuring tingin na tila ba sinusuri ang isang basahan. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Napakabagal ninyo. Bungad nito, ang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Akala ko'y hindi ka nababalik para kunin ang mga basura mo, Alonsina. Hindi sumagot si Alonsina. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya sa isang sulok si ginhawa ang kanilang kasambahay na mas matanda pa sa kanya, na may bakas ng luha sa mga mata. Isang mabilis na pag-iling lamang ang naisagot ni Alonsina sa matanda. Isang paraan ng pagsasabing, ayos lang ako, pero hindi siya ayos. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sigaw muli ni Doña Jacinta. Wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Palamunin ka na nga lang. Nagdala ka pa ng kahihiyan sa pamilya de Villa. Sa isang senyas ni Doña Jacinta, 2 katulong ang nagmamadaling naglabas ng isang malaking maleta mula sa isang silid. Ang maleta ni Alonsina. Ang mga damit na minsan niyang isinuot sa mga magagarang pagtitipon, ang iilang aklat na naging kanlungan niya sa kalungkutan, ang lahat ng natitira sa kanyang buhay sa loob ng bahay na yon. Walang habas na itinapon ng Donya ang maleta sa makintab na sahig. Bumukas ito sa lakas ng pagkakabags at kumalat ang mga laman nito. Isang pulang bestida, isang kupas na litrato, isang libro, isang imahe ng kanyang basag na buhay. Ayan, turo ni Doña Jacinta, ang muka'y nag-aapoy sa galit. Pulutin mo ang mga basahan mo at lumayas ka na. Huwag na huwag mo nang ipapakita ulit ang pagmumukha mo rito. Mula ngayon, hindi ka na isang de Villa. Wala kang kwenta. Si Datu ay nakatayo lamang sa likod ng kanyang ina, walang anumang reaksyon, na para bang nanonood lamang ng isang palabas.
Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa puso ni Alonsina para sa kanya ay tuluyan ng naputol at naging abo. Dahan-dahan, yumuko si Alonsina, pero hindi para pulutin ang kanyang mga gamit. Pinagmasdan niya ang mga ito, ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya, nag-aabang sa kanyang pag-iyak, sa kanyang pagmamakaawa, pero wala silang nakitang luha. Sa halip, dahan-dahang itinuwid ni Alonsina ang kanyang likod. At nang itaas niya ang kanyang mukha, isang bagay na hindi inaasahan ng mag-inang de Villa ang kanilang nakita. Isang ngiti. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay malamig, puno ng kahulugan, at may bahid ng isang lihim na nakakakilabot. Nagulat si Doña Jacinta. "Anong nanginingiti-ngiti mo dyan, babae ka? Nababaliw ka na ba?" Sigaw nito. Ang pagtataka ay bakas na sa kanyang boses. "Sinabi ko, lumayas ka sa pamamahay ko." Tumigil ang pagngiti ni Alonsina. Tinitigan niya si Doña Jacinta ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, na may bigat na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. "Pamamahay ninyo po?" tanong niya. Ang bawat salita ay malinaw at dahan-dahan. "Sa pagkakaalam ko po ay nagkakamali kayo, Doña Jacinta." Hinayaan niyang lumutang ang kanyang mga salita sa hangin. Pinakiramdaman ang biglaang pagbabago sa kapaligiran. Dahil ang bahay na ito, pagpapatuloy niya, ay pag-aari ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Tanging ang mabilis na paghinga ni Doña Jacinta ang maririnig. Saglit siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito bago siya biglang humalakhak ng malakas. Isang tawang pilit at puno ng pangaalipusta. "Ha! Narinig mo ba yon, Datu?" sabi niya habang sapo-sapo ang kanyang tiyan. Pag-aari daw niya ang Villa Espejismo. Ang babaeng ito ay tuluyan ng nawala sa katinoan. Ang diborsyo ay nakaapekto na sa kanyang utak. Sumunod sa pagtawa si Datu, isang tawang walang kagalakan. "Alonsina, tama na ang palabas. Nakakaawa ka na. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ng tahimik. Huwag mo nang dagdagan pa ang kahihiyan mo." Ngunit hindi natinag si Alonsina. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang muka ay hindi nagbago. Sa halip na sumagot, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Sa ilang pindot, itinapat niya ito sa kanyang tainga. "Nandito na po ako sa loob. Pwede na po kayong pumasok, attorney," sabi niya sa malinaw at matatag na boses. Ang pagtawa ng mag-ina ay biglang naputol. Nagkatinginan sila, may bahid na ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sino ang kausap niya? Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang formal na suit. Siya si Attorney Luntian Bautista. May dala siyang isang leather briefcase at ang kanyang presensya ay nagbigay ng biglaang bigat sa buong silid. Ang kanyang profesional na anyo ay isang malaking kontradiksyon sa magulong eksena ng nagkalat na damit sa sahig. "Magandang araw po," bati ng abogado. Ang kanyang boses ay magalang ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Yumuko siya ng bahagya kay Alonsina. "Ma'am Alonsina, sino ka? Anong kailangan mo rito?" Mataray na tanong ni Doña Jacinta. Sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Hindi siya pinansin ni Attorney Bautista. Sa halip lumapit ito kay Alonsina. Sa isipan ni Alonsina, biglang bumalik ang isang alaala mula sa nakalipas, ang araw na nilagdaan niya ang mga papeles. Nasa isang maliit na opisina siya noon kasama ang kanyang ama. "Anak," sabi nito, "ito ang magiging protection mo. Ano man ang mangyari, huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino hanggat hindi dumarating ang tamang panahon." At ngayon, ang panahong yon ay dumating na. Binuksan ni Attorney Bautista ang kanyang briefcase at kumuha ng isang makapal na folder. Mula roon
Maingat niyang inilabas ang isang dokumento. Ako si Attorney Luntian Bautista, ang abogado ni Ginamangay Alonsina Montoya. Pagpapakilala niya sa wakas, ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon sa mag-inang Divilla. At narito ako upang isilbi sa inyo ang katibayan na ang lupa at ang bahay na kinatatayuan ninyo ngayon, ang Villa Espehismo, ay legal na nakapangalan at binayaran ng buo ng aking kliyente. Inilatag niya ang original na titulo ng lupa sa ibabaw ng isang mesita. Malinaw na nakasulat doon, Alonsina Montoya, para itong isang malakas na sampal sa mukha ni Datu at Doña Jacinta. Dahan-dahang lumapit ang Donya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa papel na para bang iyon ay isang ahas. Nang makita niya ang pangalan, ang selyo ng gobyerno at ang pirma, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi, hindi ito totoo. Sigaw ni Rambo. Gaya, ang kanyang boses ay basag na. Peke yan, isa kang manloloko. Maari ninyo itong ipa-verify sa kahit saang ahensya ng gobyerno na nais ninyo, Doña Jacinta. Mahinahong sagot ng abogado. Ang dokumentong iyan ay tunay at legal. Anong kalokohan ito, Alonsina? Galit na sigaw ni Datu at akmang hahablutin ng papeles. Ngunit mabilis siyang hinarang ng abogado. Huwag mong subukang hawakan yan. Pagsira iyan ng isang legal na dokumento. Saan ka kumuha ng perang pambili nito? Halos pasigaw na tanong ni Datu kay Alonsina. Ang kanyang mukha ay puno ng di paniniwala. Patay gutom ka lang nang pakasalan kita. Sa wakas, muling nagsalita si Alonsina. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang kahinaan, Datu. At ang hindi ninyo pag-alam sa isang bagay ay hindi nangangahulugang hindi ito umiiral. Lumingon siya sa tapat na siginhawa na hanggang ngayon ay tulala pa rin sa isang tabi. Manangwawa! Utos ni Alonsina sa boses na puno ng awtoridad na ngayon lang narinig ng lahat mula sa kanya. Pakikuha na po ang mga maleta at simulan niyo na pong iligpit ang mga gamit nina G. Datu at Doña Jacinta para itong isang bombang sumabog. Siginhawa, matapos ang ilang segundo ng pagkabigla, ay tumango na may halong luha at ngiti sa kanyang mga labi at mabilis na tumalima. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Jacinta. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng naglaho. Wala kang karapatang paalisin kami sa sarili naming pamamahay. Hindi na siya sinagot ni Alonsina. Sa halip, kumuha siya ng isa pang papel mula sa folder na hawak ng kanyang abogado. Isang mas manipis na papel. Dahan-dahan siyang lumapit sa Donya at iniabot ito. Isa itong formal na eviction notice. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang pag-aari ko, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tinitigan niya ang relo sa kanyang pulso. Nagsisimula na ang oras, ngayon din. Sa loob ng master's bedroom, ang dating santuwaryo ni Doña Jacinta ay tila isang kulungan na ngayon. Ang bawat mamahaling palamuti, ang bawat piraso ng muebles na pinili niya mismo ay parang nanunuya sa kakanya. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw, at sa gitna nito, ang tanging maririnig ay ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang eviction notice, 24 na oras. Paano nangyari ito? Sa isang biglaang pagsabog ng galit na hindi na niya makontrol, ibinato ni Doña Jacinta ang isang mamahaling porselanang florera na nakapatong sa kanyang tokador. Gumawa ito ng nakabibinging ingay ng mabasag sa sahig kasabay ng pagsambulat ng mga bulaklak at tubig. Sigaw niya, isang sigaw na puno ng galit, pagkabigla at higit sa lahat, takot. Walang hiya ang babaeng iyon. Isang ahas na pinalaki natin sa sarili nating pamamahay. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, hindi na alintana kung masugatan man ang kanyang mga paa. Ang isip niya ay naglalakbay sa mga nakalipas na taon. Naalala niya ang unang araw
na dinala ni Datu si Alonsina sa Villa Espejismo. Isang simpleng babae, tahimik, laging nakayuko. Perpektong material para sa isang manugang na madaling kontrolin. O yun ang akala niya. Naalala niya ang isang insidente. Mga 2 taon na ang nakalipas. Nag-uusap sila sa sala ng aksidenteng natabig ni Alonsina ang isang tasa ng kape na tumapon sa mamahalin niyang puting alpombra. Hindi niya malilimutan ang takot sa mga mata ng kanyang manugang. Walang silbi, sigaw niya noon. Kahit paghawak lang ng tasa ay hindi mo magawa ng tama. Lumuhod ka at punasan mo yan ngayon din, gamit ang panyong yan. Walang imik na lumuhod si Alonsina. Habang pinupunasan nito ang mantsa, kitang-kita ni Doña Jacinta ang pagpatak ng mga luha nito sa sahig. At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang babaeng minsang lumuhod sa kanyang harapan ay ang siya nang nagtatakda ng kanyang kapalaran. Ang alaalang iyon na dati nagbibigay sa kanya ng lakas ay isa na ngayong mapait na lason. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Datu. Ang muka'y gusot-gusot sa pag-aalala. "Mama, anong nangyayari rito?" Rinig hanggang sa labas ang sigaw ninyo. "Anoong nangyayari?" Humarap si Doña Jacinta sa anak, ang kanyang mga matay nanlilisik. "Ang nangyayari, Datu, ay nawala sa atin ang lahat dahil sa walang kwenta mong pagpili ng asawa. Iyan ang nangyayari." "Mama, wala pong may alam na mangyayari ito. Huwag mo akong masagot-sagot." Putol niya. "Dapat ay sinunod mo ako. Ngayon, anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Magsasalita ka." Hindi nakasagot si Datu. Ang kanyang pagiging arogante kanina ay napalitan na ng purong pagkataranta. Tumalikod si Doña Jacinta. Hindi niya kailangan ng isang duwag ngayon. Kailangan niya ng solusyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri nanginginig habang hinahanap ang isang numero. Si Congressman Velasco, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Isang taong may malaking utang na loob sa kanila. "Hello, Alfredo?" Sabi niya nang sagutin ang tawag. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses para magtunog makapangyarihan. "Hacienda de Villa ito. Mayroon lang akong maliit na problema." Ikinuwento niya ang nangyari, umaasang makakarinig ng simpatiya at alok ng tulong. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay isang malamig at malayong boses. "Hacienda, pasensya na," sabi ng kongresista. "Pero usaping legal iyan. Kung ang titulo ay nasa pangalan niya, wala akong magagawa. Mahirap nang makialam sa ganyang bagay ngayon. Pero Alfredo, ang pamilya de Villa." "Mag-iingat ka, Jacinta. Hanggang sa muli." At ibinaba na nito ang telepono. Natulala si Doña Jacinta. Ang tawag na yon ay mas masakit pa sa pagkawala ng bahay. Iyon ang senyales na ang kapangyarihan at impluwensya ng pangalang de Villa ay unti-unti nang naglalaho. Sa gitna ng kanyang pagkasira, napatingin siya sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang hardin. At doon, nakaupo si Alonsina sa isang silya, may hawak na tasa ng tsaa. Tahimik, payapa, na para bang ang kaguluhang nangyayari sa loob ng bahay ay wala lang sa kanya. Ang kapayapaang yon sa mukha ni Alonsina ang nagdulot ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman noon. Tunay na takot. Isang apoy ng galit ang muling nag-alab sa kanyang puso. Hindi siya papayag na matalo. Lumabas siya ng silid, iniwan ang nag-aalalang si Datu at ang basag na plorera. Nagmarcha siya pababa ng hagdan at diretsong lumabas patungo sa hardin, kung saan nagpapanggap na reyna ang kanyang dating alipin. "Huwag kang masyadong magdiwang, Alonsina," sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Napatigil si Alonsina sa pag-inom at marahang tumingin sa kanya. "Nakuha mo nga ang bahay na ito?" Pagpapatuloy ni Doña Jacinta
May ngisi na sa labi. Pero ano naman? Ang De Villa Legacy Holdings, ang tunay na yaman at kapangyarihan ng pamilyang ito, ay nasa amin pa rin. Hintayin mo lang. Hindi magtatagal. Ikaw naman ang luluhod sa aming harapan para mamalimos. Itinaas ni Alonsina ang kanyang tasa, tila isang toast. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang ito. Ang galit na naramdaman ni Datu habang papalabas ng Villa Espejismo ay napalitan ng isang malamig na pag-aalala habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa opisina. Ang nangiti ni Alonsina, ang nakakainsultong nangiti na yon ay hindi maalis sa kanyang isipan at ang mga huling salita ng kanyang ina, ang De Villa Legacy Holdings ay nasa amin pa rin. Iyon na lamang ang tanging bagay na kanyang pinanghahawakan. Iyon ang kanyang kaharian, ang kanyang teritoryo, ang lugar kung saan siya ang hari. Sa Villa Espejismo, maaring si Alonsina ang reyna, ngunit sa De Villa Legacy Holdings, ang pangalan niya pa rin ang nasusunod. Sa pag-iisip na yon, bumalik ang bahagya sa kanyang kumpiyansa. Kailangan lang niya ng pera. Kailangan nilang makahanap ng isang disenteng hotel o condominium habang inaayos nila ang gulo. Kailangan niyang patunayan sa lahat, lalo na kay Alonsina, na hindi sila basta-basta mapapatumba. Naglakad siya papasok ng lobby na may pilit na tikas. Ang kanyang ulo ay taas noo, na para bang walang nangyari. Ngunit naramdaman niya ito kaagad, ang pagbabago sa hangin. Ang mga empleyadong dati mabilis na yumuyuko o bumabati sa kanya nang may paggalang ay ngayon, umiiwas ng tingin. May mga nagbubulungan sa mga sulok na biglang tumatahimik kapag siya'y napapadaan. Isang laso na hinala ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Ngunit iwinaksin niya ito. Guni-guni mo lang yan, Datu. Dumiretso siya sa opisina ng Finance Department. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may awtoridad. Hindi na siya kumatok. Mr. Salcedo, sabi niya sa hepe ng departamento, isang lalaking nasa edad 50 na matagal nang naninilbihan sa kumpanya. Kailangan kong mag-liquidate ng ilang assets. Maghanda ka ng malaking halaga ng cash. Ngayon din. Nag-angat ng tingin si Mr. Salcedo mula sa mga papeles sa kanyang lamesa. May bakas ng pag-aatubili sa kanyang mukha. Sir Datu, magandang umaga po. Tungkol po sa request ninyo. Medyo mahihirapan po tayo. Kumunot ang noo ni Datu. Anong ibig mong sabihin na mahihirapan? Pera ng kumpanya ito. Pera ko ito. Gawin mo ang sinabi ko. Pasensya na po, sir, sabi ni Mr. Salcedo habang inaayos ang kanyang salamin. Ayon po sa bagong protokol, lahat po ng malalaking transaksyon at paglalabas ng pondo ay kailangan na pong dumaan sa approval ng buong board, lalo na po't medyo delikado pa rin ang ating cash flow. Biglang naalala ni Datu ang nangyari ilang buwan na ang nakalipas, ang gabi kung saan halos hindi siya makatulog. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa isang malaking proyektong pumalpak. Naalala niya ang itsura ng kanyang ama sa isang emergency meeting, isang itsurang pagod, talunan, at walang pag-asa. Flashback. Wala na, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay mahina. Sinubukan na natin ang lahat. Ang mga bangko ay ayaw na tayong pautangin. Sa loob ng isang linggo, kailangan na nating magdeklara ng bankruptcy. Ang silid ay puno ng tensyon. Si Datu ay nakatingin lang, hindi makapaniwala. Ang imperyong binuo ng kanyang lolo ay guguho na lang ng ganon-ganon. At kinabukasan, isang milagro ang dumating. Isang tawag mula sa kanilang abogado. Isang misteryosong investor ang nag-alok na saluhin ang lahat ng kanilang pagkakautang at mag-inject ng bagong pondo sa kumpanya. Ang kondisyon? Mananatili itong anonymous at bibigyan ito ng malaking porsyento ng shares. Sa desperasyon, pumayag ang kanyang ama nang walang pag-aalinlangan. Isang lihim na tagapagligtas. Ngayon, ang alaalang yon ay hindi na parang isang milagro.
Para na itong isang masamang panaginip. Sino ang nagpatupad ng bagong protocol na yan? Tanong ni Datu. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Ang board po, sir, sa pamumuno ng bagong chairperson. Sagot ni Mr. Salcedo, halatang hindi komportable. Sino ang investor na yon, Salcedo? Giit ni Datu. Ang nagligtas sa atin. Sino siya? May karapatan akong malaman. Nakalagay po sa kasunduan, sir, na pinirmahan mismo ng inyong ama, na mahigpit na confidential po ang pagkakakilanlan ng investor. Isang non-disclosure agreement po ang pinirmahan ng lahat. Pasensya na po talaga. Parang isang pader si Mr. Salcedo, isang pader na hindi niya kayang gibain. Sa unang pagkakataon, sa loob ng kanyang sariling kumpanya, naramdaman ni Datu na wala siyang kapangyarihan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Umupo siya sa kanyang malaking upuan, ngunit hindi na niya naramdaman ang dati nitong kapangyarihan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad, na dati parang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayon, parang siya ang nilalamon nito. Sino ang nagmamanipula sa mga nangyayari? Biglang tumunog ang kanyang computer, isang bagong email. Binuksan niya ito mula sa Opisina ng Lupon ng mga Direktor Paksa. Urgent, emergency board meeting. Mahigpit na ipinapatawag ang lahat ng miyembro ng Lupon para sa isang kagyat na pagpupulong bukas, 9:00 ng umaga, sa main conference room. Ang inyong pagdalo ay kinakailangan. At sa ibaba, ang pangalan ng nagpadala. Hindi ito ang pangalan ng kanyang ama. Hindi ito pangalan ng kahit sinong kilala niya. Lubos na gumagalang, AM Chairperson of the Board na tigilan si Datu. AM? Sino si AM? At higit sa lahat, kailan pa sila nagkaroon ng bagong chairperson? Gabi na. Ang nakakabinging katahimikan na bumalot sa Villa Espejismo ay ibang-iba na ngayon. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iwas at takot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Ang katahimikan ng pag-aari. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, si Alonsina ay malayang nakaupo sa loob ng malawak na aklatan ng bahay, ang dating ipinagbabawal na teritoryo ni Doña Jacinta. Ngayon, ito na ang kanyang santuaryo. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa ibabaw ng malaking lamesa na gawa sa narra, nakakalat ang ilang mga luma at kupas na kwaderno. Maingat niyang binuklat ang isa sa mga ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero, kalkulasyon, at sulat kamay na siya lamang ang nakakaintindi. Ito ang mga kwaderno ng kanyang ama, ang kanyang pinakamahalagang pamana. Kinuha niya ang isang maliit na larawan mula sa kanyang pitaka. Isang larawan nila ng kanyang ama. Kuha maraming taon na ang nakalipas. Nakangiti sila pareho. Ang kanyang ama, si Engineer Ricardo Montoya, ay isang simpleng tao na may pambihirang talino. Isang mapagmahal na ama na nagturo sa kanya ng lahat. Flashback. Tandaan mo, anak, sabi sa kanya ng nooy batang-bata, pang-ama. Habang nakaupo sila sa kanilang maliit na balkonahe. Huwag mong isipin na ang mga numero ay nakakatakot. Ang mga numero ay may kwento. Kailangan mo lang matutunang pakinggan. Hawak niya noon ang isang maliit na alkansya. Tinuruan siya ng kanyang ama kung paano i-budget ang kanyang maliit na baon, kung paano mag-ipon, at kung paano palaguin iyon sa pamamagitan ng maliliit na pamumuhunan na siya mismo ang nagbabantay. Hindi niya ito itinuring na pag-aaral. Ito ay isang laro sa pagitan nilang mag-ama. Isang larong naghanda sa kanya para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alonsina. Kung nakikita lang siya ng kanyang ama ngayon, ngunit ang masayang alaala ay mabilis na napalitan ng isa pang imahe. Isang imaheng pilit niyang kinakalimutan, ngunit hindi kailanman nawawala. Flashback? Gabi noon. Hinihintay niya ang kanyang ama mula sa trabaho. Laging may pasalubong itong paborito niyang tinapay.
Ngunit sa gabing iyon, pumasok ang kanyang ama sa kanilang bahay na walang dala. Ang kanyang mga balikat ay hukot. Ang kanyang mukha na laging puno ng sigla ay blangko at walang buhay. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang puso'y biglang kinabahan. Umupo ito sa silya, nakatingin sa kawalan. Ilang sandali bago ito nagsalita, ang boses ay basag. Tinanggal ako sa trabaho, anak. Bakit po? Pinagbintangan nila ako. Isang proyekto. Sinabi nilang ako ang may kasalanan sa pagkakakamali. Pero hindi totoo yon, Alonsina. Alam mo yan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alonsina ang kanyang matatag na ama na umiyak ng tahimik. Ang pangalang kumitil sa pangarap ng kanyang ama ay iisa lang, De Villa. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina habang marahan niyang ibinabalik ang larawan sa lamesa. Ang sakit ng nakaraan ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ang paghihiganti para sa pagtataksil ni Datu ay isang bagay. Ngunit ang pagbibigay ng hustisya sa gumuhong pangarap ng kanyang ama, iyon ang tunay na dahilan. Iyon ang apoy na nagpanatili sa kanyang buo sa loob ng 5 taong pagtitiis. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pangalan ni Attorney Luntian Bautista ang lumabas sa screen. "Attorney," sagot niya. "Alonsina, handa na ba ang lahat para bukas?" Tanong ng abogado sa kabilang linya. "Ang mga dokumento ay kumpleto na. Sigurado ka na ba sa gagawin mo?" "Mas sigurado pa ako kaysa dati, Luntian," sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng bakal na determinasyon. Panahon na para malaman nila kung sino talaga ang kinakalaban nila. Panahon na para bayaran nila ang lahat ng kanilang mga utang. "Mag-iingat ka. Makikita tayo bukas." Pagkababa niya ng telepono, kinuha ni Alonsina ang larawan ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang tumayo at inilagay ito sa gitna ng malaking lamesa kung saan malinaw itong makikita na para bang ito ang magiging testigo sa lahat ng mangyayari. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. "Para sa inyo ito, Natay," bulong niya sa hangin. "Para sa inyo." Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aklatan. Pumasok si Ginhawa, may daladalang isang baso ng gatas. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ng matanda ay hindi mapakali. "Senyorita Sina," sabi nito sa mahinang boses. Hindi pa po umaalis ang mag-inang De Villa. Kanina ko pa po naririnig na may kausap sila sa telepono sa kanilang silid. Mukhang may binabalak po silang hindi maganda. Ang hangin sa loob ng main conference room ng De Villa Legacy Holdings ay mabigat at puno ng tensyon. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, ang mga miyembro ng board. Ngunit sa kabila ng kanilang yaman at posisyon, lahat sila ay may iisang tanong sa kanilang isipan. Sino si AM? Pumasok si Datu De Villa sa silid na may pilit na kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang mamahaling necktie at umupo sa bakanteng silya sa tabi ng upuan ng kanyang ama, na ngayon ay naroon din, ang muka'y kulubot sa pag-aalala. Ngumiti siya sa ilang mga board members, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kahit anong mangyari, kailangan niyang ipakita na siya pa rin ang may kontrol. Siya ang tagapagmana. Siya ang kinabukasan ng kumpanyang ito. "May ideya ba kayo kung sino ang nagpatawag ng pulong na ito?" Bulong niya sa isang kasamahan. Umiling lang ito. "Walang nakakaalam, Datu. Biglaan lang. Pero ang sabi, ipakikilala raw sa atin ang bagong chairperson." Eksaktong 9:00 ng umaga. Bumukas ang malaking pinto sa dulo ng silid. Lahat ng mga mata ay napako roon, nag-aabang. Ang unang pumasok ay si Attorney Luntian Bautista. Dala-dala ang kanyang pamilyar na leather briefcase. May ilang bumulong. Ang abogado ng asawa niya. Anong ginagawa niya rito? Ngunit bago pa man may makapagtanong, isang figura ang sumunod sa kanya. Isang babae. Nakatayo siya roon ng ilang segundo. Hinahayaan ng lahat
Napagmasdan siya. Ang babaeng dati nakikita lang nila sa mga social gatherings na laging nakasunod sa likod ni Datu, ang babaeng laging nakayuko at bihirang magsalita ay naroon ngayon sa kanilang harapan. Ngunit ibang-iba na siya. Wala na ang simpleng bestida at patag na sapatos. Si Alonsina Montoya ay nakasuot ng isang eleganteng itim na pantsuit na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita sa kanyang mukha na ngayon ay may matalas na ekspresyon. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng simpleng hikaw at ang relo sa kanyang pulso. Bawat kilos niya ay may bigat. Bawat hakbang niya papasok sa silid ay may layunin. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang lahat ay natigilan, lalo na si Datu. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para siyang nanonood ng isang multo. Alonsina, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Anong ginagawa mo rito? Bawal ang mga tagalabas sa board meeting. Ngunit hindi siya pinansin ni Alonsina. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa marmol, ang tanging maririnig. Dumiretso siya sa pinakadulo ng lamesa, sa nag-iisang bakanteng upuan, ang silya ng chairperson. Ang ama ni Datu, si Don Alfonso Sr., ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ano ang ibig sabihin nito, attorney? Ito ba ay isang uri ng biro? Tumayo si Attorney Bautista sa tabi ni Alonsina. Binuksan niya ang kanyang briefcase at nagsimulang mamahagi ng mga folders sa bawat miyembro ng board, mga ginoo, at ginang ng lupon. Panimula ng abogado. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinahahalagahan namin ang inyong pagdalo sa maikling paunawa. Narito kami ngayon para opisyal na ipakilala sa inyo ang individual na nagligtas sa De Villa Legacy Holdings mula sa tiyak na pagkalugi ilang buwan na ang nakalipas. Tumingin siya kay Alonsina, ang misteryosong investor na bumili ng mayorya ng shares ng kumpanyang ito, ang nag-iisang may-ari ng pinakamalaking porsyento ng stock at ang nagpatawag ng pulong na ito bilang ang bagong chairperson of the board. Huminto siya saglit, hinahayaan ang bawat salita na tumagos sa isipan ng lahat. Ipinakikilala ko sa inyo, si A.M. Alonsina Montoya. Kung ang isang karayom ay nahulog sa sahig sa sandaling iyon, tiyak na maririnig ito ng lahat. Ang reaksyon sa silid ay halo-halo, pagkabigla, di paniniwala, at sa mukha ni Datu, purong pangingilabot. Para siyang sinampal ng paulit-ulit. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng itinapon niya na parang basura kahapon lang, ay ang siyang may-ari pala ng lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Hindi imposible, sigaw ni Datu. Biglang napatayo. Ang kanyang silya ay tumumba sa likuran niya. Isa itong panloloko. Saan siya kukuha ng ganong kalaking pera? Sinungaling. Hindi pa rin nagsalita si Alonsina. Sa halip, marahan siyang umupo sa silya ng chairperson na para bang matagal na siyang nakaupo roon. Kinuha niya ang isang maliit na gavel sa kanyang harapan at marahan itong ipinukpok sa lamesa. Tok. Ang mahinang tunog na yon ay nagpatahimik sa buong silid, pati na rin sa nagwawalang si Datu. Itinaas ni Alonsina ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, na dati laging may lambot, ay ngayon matalas na parang kutsilyo. Tinitigan niya ang bawat isang miyembro ng board bago tuluyang tumuon ang kanyang tingin sa kanyang dating asawa. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may hindi maikakailang kapangyarihan. Ako si Alonsina Montoya, ang inyong bagong chairperson. Ngayon, kung maaari, simulan na natin ang ating unang pagpupulong. Ang una sa ating agenda, huminto siya saglit. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nanlalaking mga mata ni Datu. Ay ang muling pag-evaluate sa posisyon at performance ng ating kasalukuyang Chief Operating Officer, si G. Datu Alfonso de Villa. Para kay Datu,
Ang mga sumunod na sandali ay tila isang masamang panaginip na tumatakbo sa mabagal na paggalaw. Ang mga salita ni Alonsina ay umalingaw sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang isip ay hindi ito kayang tanggapin. Ito ay isang masamang biro, isang bangungot. Hindi ito maaaring maging totoo. Ngunit ang malamig at determinadong tingin sa mga mata ni Alonsina ay nagsasabing hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan. Ang kanyang bagong katotohanan. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at galit. Wala kang karapatan. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ako ang anak ng nagtatag nito. Hindi siya pinansin ni Alonsina. Sa halip, lumingon ito sa kanyang abogado. Attorney, kung maaari. Tumango si Attorney Bautista. Sa isang pindot sa remote control, isang malaking screen sa likuran ni Alonsina ang biglang umilaw. Ang unang lumabas ay isang graph na nagpapakita ng biglaang pagbagsak ng kita ng kumpanya sa nakalipas na 2 taon, ang eksaktong panahon kung kailan ipinasa sa kanya ng kanyang ama ang pamamahala bilang CEO. Ayon sa mga record ng kumpanya, nagsimulang magpaliwanag si Attorney Bautista. Ang kanyang boses ay profesional at walang emosyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Gia Dato de Villa, ang De Villa Legacy Holdings ay nagtala ng 30% pagbaba sa net income. Isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento, mga numero, at mga resibo. Nakalista roon ang mga proyektong bigo dahil sa kakulangan ng tamang pag-aaral. Nakadetalye ang mga gastos na hindi maipaliwanag. Mga biyahe sa ibang bansa na nakalista bilang business trips, ngunit may kasamang mga resibo mula sa mga luxury hotel at mamahaling restaurant. Isinasaad din dito ang ilang mga kaduda-dudang desisyon, pagpapatuloy ng abogado habang ipinapakita ang isang dokumento tungkol sa isang malaking pagbili ng lupa na ngayon ay walang silbi. Isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon na ngayon ay itinuturing na isang bad investment at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit halos malugi ang kumpanya. Ang bawat slide, ang bawat numero, ay isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng pagkatao ni Datu. Ang mga board members na dati sunod-sunuran sa kanya ay ngayon hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang iba'y napapailing, ang iba'y nagbubulungan. Ang respeto na matagal niyang iningatan ay unti-unting nadudurog sa harap ng kanyang mga mata. Kasama rin dito ang malaking gastos para sa personal na paggamit. Sabi pa ng abogado, habang ipinapakita ang mga credit card statement ng kumpanya na ginamit ni Datu, mga mamahaling relo, designer na damit, mga sasakyan, mga gastos na walang kinalaman sa operasyon ng kumpanya. Hindi totoo yan, mga kasinungalingan. Sigaw ni Datu. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang mga ebidensya ay nasa screen, malinaw, at hindi maikakaila. May karapatan ako sa mga yan. Ako ang tagapagmana. Sa wakas, nagsalita si Alonsina. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay pumutol sa tensyon na parang isang patalim. Ang pagiging tagapagmana ay isang pribilehiyo, Datu, hindi isang karapatan, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanya. At ang pribilehiyong iyon ay may kaakibat na responsibilidad. Isang responsibilidad na matagal mo nang tinalikuran. Tumingin siya sa paligid, sa mga miyembro ng board. Ang kumpanyang ito ay hindi laruan. Ito ay binubuo ng mga empleyado na umaasa sa atin para sa kanilang kabuhayan. At hindi ko hahayaan na ang kapabayaan ng iisang tao ay maging dahilan ng pagbagsak ng lahat. Isang matandang board member, si Mr. Elizalde, ang tumikhim at nagsalita. Chairwoman Montoya, ang lahat ng ito ay nakakabahala. Ano po ang inyong mungkahi? Hindi inalis ni Alonsina ang kanyang tingin kay Datu. Dahil sa mga ebidensyang ito,
na nagpapakita ng matinding kapabayaan at posibleng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Iminumungkahi ko sa lupon na ilagay si G. Datu de Villa sa isang indefinite leave of absence, epektibo agad-agad, habang isinasagawa ang isang buong investigasyon. Ano? Halos pabulong na, sabi ni Datu. Hindi mo maaaring gawin yan sa akin. Maari ba nating pagbutuhan? Tanong ni Alonsina sa lupon na para bang hindi niya narinig ang pagmamakaawa ni Datu. Isa-isa, itinaas ng mga miyembro ng board ang kanilang mga kamay bilang pagsang-ayon. Ang ilan ay mabilis, ang iba ay nag-aatubili. Ngunit sa huli, lahat sila ay bumoto pabor sa mosyon. Maging ang kanyang ama, si Don Alfonso Sr. ay walang nagawa, kundi ang yumuko. Ang muka ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Tapos na ang laban. Tumayo si Datu. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tinitigan niya si Alonsina, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagkalito, at isang damdaming hindi niya panaramdaman noon, pagkatalo. Walang sinabi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Habang tinatahak niya ang pasilyo, pabalik sa kanyang opisina, ang bawat bulungan ng mga empleyado ay parang isang dagundong. Ang bawat tingin nila ay parang isang matulis na sibat. Ang imperyong akala niya'y sa kanya ay gumuho sa loob lamang ng isang umaga. Pagpasok niya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto ng malakas. Hinahabol niya ang kanyang hininga nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Numero ng kanyang ina. "Mama." Sagot niya. Ang kanyang boses ay basag. "Datu, nasaan ka?" Sigaw ni Doña Jacinta sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May problema! Tumawag ang bangko! Lahat ng account natin, lahat ng credit card naka-freeze! Hindi natin magalaw ang pera natin. Datu, nawala na sa atin ang lahat." Ang mga salitang binitawan ni Datu sa telepono ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa buong mundo ni Doña Jacinta. Nawala na sa atin ang lahat. Ibinaba niya ang telepono. Ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak dito, nanginginig. Hindi maaari. Ang mga De Villa ay hindi nawawalan. Sila ang laging nananalo. Sa isang desperadong pag-iisip, tumakbo siya papasok sa kanyang walk-in closet. Kinuha niya ang isang kahita ng alahas at binuksan ito. Doon, sa gitna ng mga kumikinang na diamante at perlas, ay naroon ang paborito niyang kwintas, isang malaking esmeralda na napapaligiran ng mga brilyante. Pamana pa ito mula sa kanyang lola. Ito ang kanyang huling baraha. Nagmamadali siyang nag-ayos, nagbihis, at lumabas ng bahay. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Nagmaneho siya papunta sa pinakamagarang tindahan ng alahas sa syudad, isang lugar kung saan siya ay itinuturing na parang reyna. Ngunit sa pagpasok niya, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang dating masayang bati ng manager ay napalitan ng isang formal at maingat na ngiti. "Doña Jacinta, anong maipaglilingkod namin?" "Gusto kong ibenta ito," sabi niya. Inilalapag ang kwenta sa salaming estante. "Kailangan ko ng pera. Ngayon din." Nanlaki ang mga mata ng manager sa alahas, ngunit mas nanlaki ang mga yon sa sinabi ng Donya. "Ibenta, ma'am? Sigurado po kayo?" "Bingi ka ba?" Sigaw niya. Ang kanyang pasensya ay ubos na. "Bilhin niyo na yan." "Pasensya na po, Donya. Kailangan po muna naming suriin ng maigi." "Wala na bang natitirang respeto sa pangalan ko?" Giit niya. "Kung ayaw ninyo, sige. Babayaran ko na lang ang bago ninyong koleksyon. I-charge mo sa credit card ko." Walang imik na kinuha ng manager ang kanyang black card. Ilang sandali ng paghihintay. At bumalik ito na may nahihiyang ekspresyon. "Pasensya na po talaga, Doña Jacinta. Declined po ang card." Declined. Ang isang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya.
mula sa kanyang pagtanggi. Kinuha niya ang kwintas at nagmamadaling lumabas ng tindahan. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa kahihiyan. Pag-uwi niya sa Villa Espejismo, naabutan niya si Datu na nakaupo sa hagdanan sa gitna ng kanilang mga nakaimpaking maleta. Ang itsura nito ay mas masahol pa sa nakita niya kaninuman. 1 taong basag ang kaluluwa. "Ikaw!" sigaw niya, at ang lahat ng kanyang galit at kahihiyan ay ibinuhos niya sa anak. "Kasalanan mo ito. Kung hindi ka lang nagpakasal sa ahas na yon, kung nakinig ka lang sa akin." Tumayo si Datu. Ang kanyang mga mata ay pula. "Ako? Ako ang may kasalanan?" Ganti niya. "Sino ang nagturo sa akin na maging maluho? Sino ang laging nagsasabi na karapatan ko ang lahat dahil isa akong Devilla? Kayo, Mama. Kayo ang may kasalanan nito." Nagpalitan sila ng masasakit na salita. Sinisisi ang isa't isa para sa imperyong sabay nilang winasak. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Doña Jacinta. Isang malaking pagdiriwang sa hardin ng Villa Espejismo, kaarawan ng kanyang yumaong asawa. Ang lahat ng importanteng tao sa lipunan ay naroon. Masaya ang lahat, tumatawa. Si Datu ay binata pa noon, ang pride ng pamilya. Hawak ng kanyang asawa ang kanyang kamay at bumulong. "Nasa atin na ang lahat. Mahal ko." Ang dating masayang alaala ay isa na ngayong sundang na tumutusok sa kanyang puso. Napagod sila sa kasisigaw. Napaupo na lang si Doña Jacinta sa isa sa mga maleta. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Ang kanyang espiritu ay talunan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin. Si Ginhawa, ang matandang kasambahay na ilang dekada na niyang inaalipusta. May dala itong isang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang baso sa kanya. Tinitigan ito ni Doña Jacinta. Hindi ito ang tingin ng isang utusan. Ito ay tingin ng awa. Ang pagkaawang iyon ay mas masakit pa sa anumang insulto. Nais niyang tumanggi, nais niyang isigaw na hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang katulad nito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang baso. Habang umiinom, napatingin siya sa may pinto ng hardin. Nakatayo roon si Alonsina, tahimik. Nakatingin sa kanya, hindi galit, hindi masaya. Isang tinging mahirap basahin, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang babaeng dati niyang niluluhod-luhod ay ngayon parang isang diyosa na nagmamasid sa pagbagsak ng mga mortal. Dahan-dahang lumapit si Alonsina sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay nagdadala ng bigat ng nakaraan. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang anino nito ay bumabalot na ngayon sa kanya. Tinitigan siya ni Alonsina ng diretso sa mata. At sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng lamig ng maraming taong pagtitiis, binitawan nito ang mga salitang tuluyan nang gumiba sa natitirang pagkatao ni Doña Jacinta. "Ngayon," bulong ni Alonsina, "nararamdaman niyo na ba ang naramdaman ng aking ama?" Ang tanong ni Alonsina ay binitawan sa hangin na parang isang malamig na hampas. "Nararamdaman niyo na ba ang naramdaman ng aking ama?" Natigilan si Doña Jacinta. Ang baso ng tubig ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang ama mo?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Anong kinalaman ng pulubi mong ama sa lahat ng ito?" Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang anino ng tunay na galit ang gumuhit sa mukha ni Alonsina. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. "Huwag na huwag ninyong lalapastanganin ang alaala ng aking ama." Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Tumingin siya sa mag-inang Devilla na ngayon ay kapwa nakatayo, talunan sa gitna ng kanilang mga maleta.
Sumunod kayo sa akin. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Walang nagawa ang mag-ina, kundi ang sumunod. Nauna si Alonsina, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Dinala niya sila pabalik sa loob ng bahay, hindi sa sala o sa kusina, kundi sa aklatan, ang lugar kung saan niya sinimulan ang kanyang plano kagabi. Sa ibabaw ng malaking lamesa, naroon pa rin ang mga lumang kwaderno. Ngunit sa tabi ng mga iyon ay may isang bagay na bago. Isang maliit, lumang baul na gawa sa kahoy. Nagtataka ba kayo kung saan ako kumuha ng pera? Tanong ni Alonsina, habang marahan niyang binubuksan ang baul. Nagtataka ba kayo kung paano nagawa ng isang simpleng babae na tulad ko ang lahat ng ito? Tumingin siya kay Datu na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Akala mo ba, Datu, na ang kasal natin ay dahil sa pag-ibig? Akala mo ba nagtiis ako ng 5 taon ng pang-aapi at pagmamaliit dahil mahal kita? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi. Ang kasal natin ay isang susi. Isang susi para makapasok ako sa loob ng imperyo ninyo. Isang susi para mabuksan ko ang lahat ng lihim na matagal nyo nang itinatago. Mula sa baul, kumuha siya ng isang lumang-lumang ID card. Inilapag niya ito sa lamesa. Ricardo Montoya, Project Engineer, De Villa Construction. Kilala ninyo siya bilang si Engineer Ricardo Montoya. Sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa pigil na emosyon. Isang magaling na inhinyero, ang pinakamagaling sa kanyang panahon. Ngunit para sa akin, siya ang aking ama. Sunod niyang inilabas ang isang roll-yoyo ng mga lumang blueprint. 20 taon na ang nakalipas. Ang De Villa Construction ay nasa bingit din ng pagkalugi. Ngunit may isang proyekto, isang malaking government contract na maaaring magligtas sa inyo. At ang disenyo ng proyektong iyon, itinuro niya ang blueprint, ay galing sa utak ng aking ama. Nagsimulang magsalubong ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Doña Jacinta. Naalala niya ang isang kwento mula sa kanyang yumaong asawa, isang proyektong nag-angat sa kanila mula sa hirap. Ang inyong ama, Don Alfonso Sr., pagpapatuloy ni Alonsina, ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon sa kawalan, ay nagnakaw ng disenyong ito. Inangkin niya ito na parang sa kanya. At nang magkaroon ng maliit na problema sa pundasyon, sino ang kanyang sinisi? Sino ang kanyang ginawang scapegoat para pagtakpan ng sarili niyang kasakiman? Inilapag niya ang huling dokumento sa lamesa. Isang termination letter. Pinagbintangan niya ang aking ama ng kapabayaan. Tinanggal niya ito sa trabaho nang walang anumang benepisyo. Sinira niya ang kanyang pangalan. Sinira niya ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Si Datu ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang babaeng pinakasalan niya, ang buong relasyon nila, ay isang instrumento para sa isang planong mas malalim pa kaysa sa kanyang kayang unawain. Si Doña Jacinta, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay parang isang bula na biglang pumutok. Namatay ang aking ama, na dala-dala ang kahihiyang yon. Sabi ni Alonsina, isang takas na luha ang sa wakas ay dumaloy sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Ngunit bago siya namatay, ipinama niya sa akin ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang mga lihim na investment, ang kanyang kaalaman sa numero, at ang lahat ng ebidensyang ito. At ipinangako ko sa kanya na isang araw, ibabalik ko ang lahat ng kinuha ninyo. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa liwanag ng hustisya. Kaya huwag ninyong isipin na ito ay simpleng paghihiganti dahil sa panloloko ni Datu. Iyon ay maliit na bagay lamang. Humakbang siya palapit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbabalanse, katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanilang lahat.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli si Alonsina. Ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado. Ngunit hindi ako tulad ninyo. Hindi ako isang halimaw. Tumingin siya sa naghihirap na mag-ina. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, isang maliit na sustento para makapagsimula kayo muli. Sapat para sa isang maliit na apartment at pang-araw-araw na gastos. Isang sinag ng pag-asa ang bahagyang sumilay sa mga mata ni Doña Jacinta. Ngunit, dagdag ni Alonsina, may isang kondisyon. Isang pampublikong paghingi ng tawad sa lahat ng pahayaga. Isang pag-amin sa ginawang kasalanan ng pamilya de Villa sa aking ama, si Ricardo Montoya. Ibabalik ninyo ang kanyang karangalan. Iniharap niya sa kanila ang isang desisyong mas mahirap pa sa kamatayan. Ngayon, mamili kayo. Ano ang mas matimbang, ang inyong kayabangan o ang pagkakataong mabuhay? Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalong yumanig sa pamilya de Villa ay mabilis na kinalimutan ng publiko gaya ng inaasahan. Isang maikling artikulo ang lumabas sa isang pahayagan, isang formal na paghingi ng tawad mula sa pamilya de Villa para sa di pagkakaunawaan na kinasangkutan ng yumaong si Engineer Ricardo Montoya, 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, ang mag-inang Doña Jacinta at Datu ay parang bulang naglaho. Tinupad ni Alonsina ang kanyang pangako. Binigyan niya sila ng sapat para makapagsimula sa isang simpleng buhay malayo sa karangyaan at sa mga anino ng kanilang nakaraan. Ang silid-pulungan na dati puno ng takot at tensyon ay ngayon may bagong hangin ng pag-asa. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Alonsina, hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang isang leader. Magandang umaga sa lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at may kumpiyansa. Para sa ating agenda ngayong araw, nais kong talakayin ang restrukturasyon ng ilang departamento. Pinakinggan siya ng lupon ng may buong atensyon at respeto. Naglahad siya ng mga plano, mga numero, at mga proyeksyon na may kalinawan at talino na hindi nila kailanman nakita mula kay Datu. Hindi siya namumuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng lohika at inspirasyon. At bilang bahagi ng pagbabagong ito, pagpapatuloy niya, nais ko ring bigyan ng parangal ang mga taong matagal nang nagpapakita ng katapatan at husay sa kumpanyang ito. Tumingin siya sa isang babaeng nasa dulo ng lamesa, ang matagal ng hepe ng Human Resources na laging minamaliit ni Doña Jacinta. Pinabati kita, General Santos. Mula ngayon, ikaw na ang bagong vice-presidente para sa Human Resources. Alam kong nasa mabuting kamay mo ang ating mga empleyado. Isang ngiti ng di paniniwala at pasasalamat ang gumuhit sa mukha ni Geng Santos. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Sa isang simpleng desisyon, ipinakita ni Alonsina na ang kanyang pamumuno ay iba. Ito ay isang pamumuno na nagpapahalaga sa tunay na talento, hindi sa pangalan o koneksyon. Bago matapos ang pulong, may huli siyang anunsyo. Ang pangalang De Villa Legacy Holdings ay matagal nang naging simbolo ng kapangyarihan, sabi niya. Ngunit para sa akin, ito rin ay simbolo ng isang masakit na nakaraan. Panahon na para sa isang bagong simula. Isang pangalan na sumasalamin hindi sa kung saan tayo nanggaling, kundi sa kung saan tayo patungo. Mula sa araw na ito, idineklara niya, ang kumpanyang ito ay opisyal ng tatawaging Montoya Innovations. Kinahapunan, matapos ang isang produktibong araw sa opisina, nagmaneho si Alonsina papunta sa isang tahimik na lugar sa labas ng siyudad. Isang sementeryo na napapaligiran ng mga puno at sariwang hangin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Ricardo Montoya, isang mapagmahal na ama, isang mahusay na inhinyero.
Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa paanan nito. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na bato. Nagtagumpay po tayo, Tay. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos kainin ng hangin. Nakuha na po natin ang hustisya. Ang pangalan ninyo? Malinis na po ulit. Walang luhang pumatak. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Parang isang mabigat na kadena na matagal na niyang pasan-pasan ang bigla na lang nalagot at bumagsak. Tapos na, malaya na siya. Pag-uwi niya sa Villa Espejismo, naabutan niya si Attorney Luntian na naghihintay sa may beranda. May dalang isang maliit na paper bag. Napadalaw ako para personal na ibigay ang mga huling dokumento. Sabi nito, may ngiti sa labi. At para na rin siguraduhing ayos ka lang. Mas maayos pa kaysa dati, sagot ni Alonsina. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mukha. Mabuti naman, sabi ng abogado. Dahil sa sobrang pagiging seryoso mo sa trabaho, baka nakakalimutan mo ng magkape. Iniabot nito ang paper bag. Kapeng barako. Paborito mo, di ba? Nag-init ang puso ni Alonsina. Salamat, Luntian. Sa lahat. Walang anuman, chairwoman. Biro nito. Bukas ulit? Bukas ulit. Habang pinagmamasdan niyang papalayo ang sasakyan ni Luntian, naramdaman ni Alonsina ang isang bagong pag-asa. Isang posibilidad na hindi lang para sa kanyang kumpanya, kundi para na rin sa kanyang sarili. Papasok na sana siya sa loob nang salubungin siya ni Ginhawa. Ang matanda ay may hawak na isang luma at naninilaw na sobre. Senyorita Sina, sabi nito sa mahinang boses. Habang nililinis ko po ang mga lumang gamit sa bodega, nakita ko po ito. Nakatago po sa ilalim ng isang lumang baul ng inyong ama. Isang sulat po para sa inyo. Mukhang hindi pa po nabubuksan. Kinuha ni Alonsina ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita ang sulat kamay sa harapan. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Dinala ni Alonsina ang sobre sa aklatan. Sa parehong lamesa, kung saan niya binalak ang pagbagsak ng isang imperyo, doon din niya haharapin ang huling mensahe mula sa taong pinag-alayan niya ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang papel ay luma na, marupok sa kanyang mga daliri. Ang sulat kamay sa harapan, kahit nakupas na, ay kasing pamilyar sa kanya ng kanyang sariling pangalan. Para sa aking munting bituin, Alonsina, ilang sandali siyang natigilan, pinipigilan ang sariling hininga. Isang bahagi niya ay natatakot buksan ito. Paano kung ang laman nito ay puno ng galit at pait? Paano kung ang huling alaala niya sa ama ay isang utos na maghiganti? Ngunit mas malakas ang pagnanais ng kanyang pusong muling marinig ang boses nito, kahit sa pamamagitan lamang ng mga nakasulat na salita. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang nakatuping papel. Habang binubuklat niya ito, isang luha ang pumatak sa papel. Hinahayaang kumalat ang tinta ng mga salitang isinulat. Maraming taon na ang nakalipas. At nagsimula siyang magbasa. Mahal kong Alonsina, aking munting bituin. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Marahil ay matagal mo nang pasan-pasan ng bigat na hindi ko kailanman ninais na ipamana sa iyo. Alam ko ang laman ng iyong puso, anak. Kilala kita. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo na itutuwid ang mga baluktot na linya ng ating nakaraan. Nais kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Ang iyong tapang, ang iyong talino. Lahat ng yan ay higit pa sa aking pinangarap. Nakuha mo na siguro ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa akin. Naibalik mo na ang karangalan sa ating pangalan. At para doon, ako ay payapa na. Napatigil si Alonsina sa pagbabasa, ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang mga salitang iyon, ako ay payapa na, ay parang isang balsamong humaplos sa kanyang pagod na kaluluwa. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ngunit anak, mayroon akong isang huling hiling, isang bagay na mas mahalaga pa
sa kahit anong hustisya o karangalan. Ang hustisya ay para sa nakaraan. Ang hiling ko ay para sa iyong kinabukasan. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa galit. Ang paghihiganti ay parang isang laso na dahan-dahan mong iniinom sa pag-asang mamamatay ang iyong kaaway. Sa huli, ikaw lang din ang nasasaktan. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ay isang regalo na ibinibigay mo sa taong nagkasala sa iyo. Para sa akin, hindi iyon totoo. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili. Ito ang susi para makalaya ka mula sa bilangguan ng nakaraan. Ito ang paraan para muli mong buksan ang iyong puso sa liwanag. Huwag mong hayaang ang kasalanan ng mga deviya ang magtakda ng kwento ng iyong buhay. Oo, sinaktan nila ako. Sinira nila ang aking pangarap. Ngunit hindi ko hahayaan na sirain din nila ang kinabukasan ng aking pinakamamahal na anak. Mabuhay ka, Alonsina. Mabuhay ka ng malaya at masaya. Magmahal kang muli. Tumawa ka. Punuin mo ang bahay na yan ng mga bagong alaala. Iyan ang tunay na tagumpay. Iyan ang tunay na hustisya para sa akin. Huwag mo akong alalahanin. Ang tanging pangarap ko ngayon ay makita kang masaya. Nagmamahal? Tay nang matapos niyang basahin ang sulat, niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang lahat ng bigat, lahat ng galit, lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting natunaw, na parang yelong natutunaw sa ilalim ng sikat ng araw. Tama ang kanyang ama. Nakuha na niya ang hustisya, ngunit hindi pa siya malaya. Ang huling kadena ay ang galit na nakatali pa rin sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa malaking bintana ng aklatan. Sa silangan, nagsisimula ng mamuo ang liwanag. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa mga unang sinag ng araw. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw, isang bagong pag-unawa ang sumilay sa kanyang isipan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ito ay nagdulot sa kanya ng kapanatagan, ng katarungan, ngunit hindi ng kagalakan. Ang tunay na kaligayahan, tulad ng sabi ng kanyang ama, ay nasa pagpapalaya sa sarili. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting payapa, isang ngiting malaya. Tapos na ang digmaan. Panahon na para sa paghilom. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi determinasyong manakit, kundi determinasyong maghilom. Binuksan niya ang kanyang contacts at nagsimula siyang maghanap ng isang numero. Hawak ni Alonsina ang kanyang telepono. Ang liwanag mula sa screen ay naglalaro sa kanyang payapang mukha. Ang numero ng mga deviya ay nasa kanyang mga contacts pa, isang multo mula sa nakaraan. Ngunit hindi yun ang hinanap niya. Sa halip, nag-scroll siya pababa, lumagpas sa mga pamilyar na pangalan, hanggang sa matagpuan niya ang numero ng isang non-profit organization na matagal na niyang pinag-aaralan. Humugot siya ng isang malalim na hininga at pinindot ang dial. Magandang umaga po. Ito po ba ang Pag-asa Foundation? Tanong niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pangalan ko po ay Alonsina Montoya. Tumatawag po ako dahil nais ko sanang magtatag ng isang scholarship fund. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya, marahil ay dahil sa pagkabigla. Sige po ma'am, ano pong klaseng scholarship fund ang nasa isip ninyo? Gusto kong pangalanan itong The Ricardo Montoya Scholarship Fund for Future Innovators, sabi ni Alonsina, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kanyang ama, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pagmamahal at pagmamalaki, hindi na ng pait. Ito ay para sa mga mahuhusay,
ngunit kapuspalad na mag-aaral ng inhinyeriya. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataon na abutin ang kanilang mga pangarap ng walang takot, nang walang sinumang magnanakaw nito sa kanila. Habang nakikipag-usap siya sa representant, naglakad siya palabas patungo sa hardin. Ang parehong hardin na dating lugar ng kanyang mga tahimik na luha ay ngayon saksi sa kanyang bagong simula. Hinaplos niya ang malambot na talulot ng isang puting rosas, ang paborito ng kanyang ama. Sa halip na maghiganti sa pamamagitan ng pagsira, pipiliin niyang parangalan ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong pangarap para sa iba. Iyon ang legasiya na tunay na mahalaga. Pagkatapos ng tawag, naglakad-lakad siya sa damuhan. Ang hamog ng umaga ay dumadampi sa kanyang mga paa. Ang amoy ng lupa at mga bulaklak ay pumuno sa kanyang baga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng Villa Espejismo, hindi bilang isang simbolo ng yaman, kundi bilang isang tahanan. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula kay Luntian. "Kape bukas? My treat. Sabihin mo na lang kung anong oras ka pwede, Chairwoman." Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya. Hindi na siya ang babaeng takot makipag-ugnayan sa mundo. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. Nagtipa siya ng mabilis na sagot. "Sige, 9 a.m. sharp. At wag mo na akong tawaging chairwoman sa labas ng opisina." Habang nakatayo roon, sa gitna ng hardin na siya mismo ang nag-aalaga, tiningnan niya ang kabuuan ng bahay. Ang Villa Espejismo. Ang pangalan nito ay nangangahulugang mirage o isang ilusyon. At sa mahabang panahon, iyon nga ang naging kahulugan nito para sa kanya. Isang ilusyon ng isang masayang pagsasama. Isang ilusyon ng pagmamahal. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang matatag na istruktura nito sa ilalim ng sikat ng araw, iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito isang ilusyon. Ito na ang kanyang tahanan. Isang tahanan na binawi niya, hindi lamang sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nakaraan at pagyakap sa hinaharap. Isang tahanang pupunuin niya ng mga bagong alaala, ng tawanan at ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng umaga. Isang malamig na hangin ang umihip, nililipad ang ilang hibla ng kanyang buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sinag ng araw na dumampi sa kanyang mukha. Wala ng bigat, wala ng galit, tanging kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay mahirap at puno ng sakit, ngunit sa wakas, narating na niya ang dulo. Hindi lang niya nabawi ang kanyang yaman o ang karangalan ng kanyang ama. Higit sa lahat, nabawi niya ang kanyang sarili. Ang kanyang puso, na minsan ay dinurog ng kataksilan, ay sa wakas, muling nabuo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alunsina, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa sakit para muling buuin ang ating mga sarili. Ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay hindi isang regalo para sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili para makamit ang tunay na kalayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Alunsina. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.